Hindi na umabot ng buhay sa paggamutan ang biktimang nakilalang si Billy Hasmin, 54 anyos, negosyante at residente ng barangay Nama, Pusurubio, Pangasinan matapos itong pagbabaril ng hindi pa nakilalang suspek. Sa report ni Pusurubio OIC Chief of Police Major Jordan Tomas, alas 8 kagabi naganap ang insidente kung saan nakatayo lamang sa harapan ng kanilang tahanan ng biktima nang lapitan ng nag-iisang suspek at pinagbabaril ito, saka naglakad lamang papalayo ang salarin. Malalim ang pagsisiyasat na ginagawa ng mga awtoridad upang matukoy ang suspek at malaman ang motibo sa krimen. Para sa MBC TV Network News, ito si Freddy Fajardo. Sama-sama tayo, Pilipino. Balita mula sa Davao Region. Nakapagtala ang Department of Health Davao Region o DOH Davao ng 4,000 sa kaso ng tuberculosis o TB sa rehiyon mula sa Enero hanggang Marso 2024. Ito ang binunyag ni Evelyn Oy Gilito, ang pinuno sa National TB Program sa ilalim ng DOH Davao sa kapihan sa Davao noong Lunes ng umaga. Ayon sa opisyal na bilang para sa unang kwarte ng taong ito, nasa halos 4,000 ang kabuuan bilang ng mga kaso ng TB sa Davao Region. Ayon kay Gilito, na basis kanilang datos, hindi tulad ng dati na karamihan sa mga kaso ay lalaki. Ngunit sa ngayon, halos pareho ang bilang ng mga lalaki at babaeng pasyente na may human immunodeficiency virus o HIV na may TB. Dagdag pa ni Gilito na anuman ang edad, kahit sino ay maaring mahawaan ng TB, ngunit sa kanilang obserbasyon, ang mga nasa edad 15 hanggang 35 ay madaling mahawaan ng TB. Sinabi ni Gilito, kumpara nung nakaraang taon, humigit kumulang 1,000 hanggang 1,500 ang pagtaas at aniya pa ang pagtaas ng bilang ay dahil sa pinalakas na case finding sa departamento. Sa national ranking, ang Davao Region ay ika-13 o ika-14 sa bilang ng mga kaso ng TB. Sinabi ni Gilito na ang 4,000 na kaso ay taliwas sa ibang rehiyon na kakaunti lang. Para sa MBC TV Network News, ito si June Soter. Sama-sama tayo, Pilipino! Dalawang magsasaka sa Northern Samar na aktibong membro ng New People's Army ang kusang sumuko sa otoridad noong nakarang araw. Ito'y dahil na rin sa negosasyon ng otoridad na mahikayat ang dalawa. Kusang sumurinder ang dalawa sa 8th Author Maneuver Company na pinamumunuan naman ni Police Captain Solomon Agaiso, officer in charge ng Regional Mobile First Battalion. Ayon sa report, ang dalawang miyembro ng New People's Army ay mga residente ng bayan ng Mondragon, Northern Samar na nakilala sa kanilang mga alias na sila alias Kulot, 32 anyos at alias Dudoy, 45 anyos. Nagkaisa naman ang composite team mula sa Area Police Command Visayas, 2nd Northern Samar Provincial Mobile First Company, Special Action Company, Special Action Battalion, PNP Special Action Force Provincial Intelligence Team Northern Samar, Regional Intelligence Unit at Mondragon MPS para sa pagsurinder ng dalawang New People's Army. Kasalukuyan nasa kustudiya ang mga ito sa 8th Author Maneuver Company para sa tamang dokumentasyon habang isinasailalim pa sila sa debriefing bago sila enroll sa Local and Social Integration Program LSIP na programa ng gobyerno. Para sa MBC TV Network News, ito si Jane Galit Bantayan. Sama-sama tayo, Pilipino. Nagsama-sama ang pinakamagagandang dilag mula sa lahat ng sityo ng Barangay Tuyo, Balanga City, Bataan para sa Grand Santa Cruzan 2024 na isinagawa kahapon araw ng Martes. Ayon kay Barangay Tuyo, Punong Barangay, J. Pingoy Montipalco, kauna-unahan aniya ito na nangyari sa kanilang barangay at gagawin na niyang sa bawat taon ay magdadaos ng ganito kagarbong Flores de Mayo Festival sa kanyang barangay. Bukod sa mga nagagandahang kababaihan ay nagpakita rin ng galing sa pag-indak sa sambali o street dancing ang bawat dance group mula sa iba't ibang sityo ng Barangay Tuyo. May premyo ding tinanggap ang magagaling sumayaw sa sambali at best costume na ang budget ay mula sa butihing chairman na si J. Pingoy Montipalco. Nagpapasalamat ang mga residente ng Barangay Tuyo mula sa lower at upper dahil nabigyan ng kasiyahan ng kanilang punong barangay ang lahat ng mga residente sa lugar. Para sa MBC TV Network News, Danny Kumilang, sama-sama tayo, Pilipino!